Mga kapatid, sa unang tingin, hindi mo sasabihin na itong Avanza na to ay galing sa matinding bangga. Dahil maganda naman ang naging ayos niya nung napinturahan at napalitan ng mga pyesa, yung mga nasira. Pero dito, kitang-kita nyo yung mga dugtungan. Hindi na nga po talaga minasilyahan at talagang makikita mo yung damage, no? Nung sa collision, tapos ito, iba na yung bakal dito, pati dito. Yan, yero na lang to na inilagay dyan. At kitang-kita din po doon yung mga tama ng collision. Ayan. Tapos, ang daming dumi ng daga. Talagang dito po, ang dami naming inayos din na wiring. Ngayon, ang isang pinakamalaking issue dito, in-overhaul ko po ang automatic transmission nito. Gawa nga po nung ito ay bumabalagbag ang reverse. Kapag ka nilagay mo sa reverse, delayed na nga po siya, bumabalagbag pa. So ang issue nito ay nasunog yung mga linings at nagpupulbos. Kaya kung panoorin nyo po yung nakaraang mga vlogs ko, nandoon ito, ipinakita ko ito na yung kanyang lining ay napupulbos na. At meron nga pong mga nasunog na rin na mga linings at pati yung kanyang molded piston ay nasira na. Ngayon, natapos na namin yun, naisampan na namin itong transmission at okay na po talaga siya. Yung reverse niya hindi na delayed at hindi na po bumabalagbag. Kaya lang, meron po itong isang issue, yung check engine niya na paulit-ulit na lumalabas. So, i-check talaga namin kung ano yung problema na yon. Hindi naman din na ipapakita yung error code. At ang lumalabas na error code, kung minsan, kasi paminsan-minsan lumalabas, paminsan-minsan wala. Ito mga kapatid, bangga. So siguro, nung nabangga ito, hindi ko naman alam kung gaano katindi yung bangga at kung saan, nagkahiwa-hiwalay at nakalas itong mga wiring harness na to at merong ilang portion, mga ilang wires dito ang naputol. Lalo na doon sa loob ng wiring na yon. So dito. Diyan. Tapos, meron pa pong nginat-ngat ng mabait na wire. No, kaya po, ang nangyari dito, tumawag na ako ng magaling na electrician. At yung magaling na electrician, kilalang-kilala po ito sa Sitolits. So, hinome service niya na itong unit na ito at lahat ng mga problema ng wiring na nasira dito ay inayos niya na. Sa madaling salita, kagabi rin nung pumunta siya, mga 3 oras niyang inayos yung problema nito, okay na. So, wala na yung check engine doon at may pagkakataon pa nga pala, nung ito hindi pa naayos ni Tolits, yung pati yung manibela humihigpit, no? Doon sa kanyang power steering. So lahat yon ay okay na. Ngayon, meron pang isang sira ito sa transmission. Nagpalit din po ako ng inhibitor switch doon sa transmission. Ngayon, kung lahat ng mga errors ay ibabase nyo lang na i-scan nyo, tapos i-delete nyo yung fault codes na yon at hindi po nawawala, nagpapabalik-balik, baka nga may problema kayo doon sa wiring harness. Ngayon, binanggit ko po ito sa inyo kasi, mga kapatid, kapag ang isang sasakyan ay may history ng collision, asahan nyo na yung mga harness na yan, yung mga wirings na yan, yung mga sensors na yan ay pwedeng maapektuhan. At kahit na anong gawin nyo na pag-aayos dyan, kahit na anong gawin yung pag-i-scan dyan, kung merong wire dyan na naputol na nandoon sa loob ng harness na nakabalot ng tape, o di syempre, hindi nyo kagad-agad makikita yan kung hindi nyo ooperahin, sabi nga natin, kung hindi nyo tatastasin yung balot nun. So dito, kumuha tayo ng magaling na electrician, si Tolits. Thank you sa'yo, Tolits. Wala na lang ako kahapon nung dumating ka at inabot ka ng ilang oras dito. Natapos yata, alas 9 na. So wala na ako nun at naayos naman na niya itong electrical nitong ating Avanza. Hindi ko pa nasasabihan yung may-ari nito na okay na yung kanyang unit. Pero ngayon, siguro mapanood niya yung vlog. At yan, ikaw na mismo ang makakakita na yung unit mo ay tumatakbo na, wala nang problema yung reverse, hindi na delayed, maganda yung mga cambio dahil ito ay parang brand new yung kanyang transmission kasi pinalitan po namin lahat ito ng mga linings pati mga molded piston. Ang tanong po, gaano daw katagal ang warranty? Ang sabi ko na lang sa kanya, gamitin mo na lang ng maayos, huwag mo lang i-overload at hindi ka magkakaproblema dito. So yun lang yung garantiya ko sa kanya. Pero kung halimbawa, biglang nag-slide, biglang nasira talaga, ibalik mo lang sa akin at aayusin ulit natin. Kasi ang mga pyesa naman ito, lahat yan ay bago.
Ang magiging warranty lang talaga dito yung service warranty. Ngayon, pagdating doon sa electrical, sir, ang dami mong alaga, mababait, ang daming mga dumi ng daga doon. So, ang maipapayo ko sa'yo, gumawa ka ng paraan kung paano mo maitatabo yung mga mababait na yan. Yung isang customer ko na nagpunta rito na prone din sa pag-infiltrate ng mga daga, yung kanyang engine, kumuha siya ng eucalyptus menthol, inilalagay niya sa bulak at isinasabit niya, minsan pinupunas-punasan daw niya yan. Ipinakita niya sa akin na talagang luminis yung kanyang makina, wala nang pumupuntang daga. Pero siyempre, maintenance na yon. Palagi kang may eucalyptus menthol na ipinupunas mo dito sa loob ng iyong engine. Okay mga kapatid, i-start ko tong Avanza. Tignan nyo po kung babalagbag pa yung engine. Nung nakaraan na i-vlog ko to, talagang nakikita pag nilagay sa reverse, bumabalagbag yung engine, no? Pumapalag. So ngayon, i-start ko. Tignan nyo po ang andar ngayon itong Avanza na to. Okay? So lalagay ko na po sa reverse. I-wide mo, Sarento. Yan, sige, yung kita ko, yan. Okay, galing sa park, ilalagay ko na po sa reverse. Ayan, pasok agad, oh. May nakita bang balagbag? Wala, ilalagay ko po sa drive. Oh, abante. Okay, reverse ulit. Oh. So, hindi na po ito bumabalagbag, hindi na pumapalag yung engine. Abante. Reverse. Oh, wala na pong delay yan. Okay? Lagay ko ulit sa park. Isa na lang pala, may problema pa to. Yung kanyang airbag. Kasi nga po, ito ay bumangga. Siguro, umano na to, yung sumabog na or nag-deploy na yung airbag nito. Kaya umiilaw po yung kanyang airbag. Ayun. Ayan. Okay? Sa unahan ng aking vlog ay sinabi ko po na itong Avanza na to ay kung hindi mo kagad mapapansin na para siyang hindi dumaan sa isang matinding bangga. Kaya lang habang ini-edit ko na po siya, nakita ko, meron palang dent dito. Kaya ngayon, susubukan ngayon ni Ka Wilmer yung kanyang mga tools sa pag-PPDR, paintless dent repair. Pero ito, Glenn, halika dito. No? Nung araw, mga estudyante nung araw, kapag malikot ang kamay, ginaganyan talaga. Masakit ba? Ha? Biro lang. O sige, Ka Wilmer, go! Ayan, tignan natin. Ito, may ilaw tayo rito. Talaga hinahagod, no? O ba? Ba't parang bumalik agad? Nadiinan lang. Oo, nadiinan lang siguro. Oo, nadiinan lang. Oo. Kaya wala na. Wala na. Pumantay na. Parang yung kabila meron. Susunod naman natin yung kabila. Opo. Oo. Tingnan nyo mga kapatid. Siyempre, kung hindi ka marunong mag-PDR, yun nga yung paintless dent repair, mamasilyahan mo yan, o kaya pupukpukin ng latero yan. Pero meron pa rin namang ibang diskarte, yung merong yung suction, no? O, yung parang ganito, na hinihigop yun. O, so ito, medyo madali ito. Yung kabila, medyo, komplikado. Itatry natin yung kabila, ililipat lang natin yung ating ilaw. Wala yan, tanggal yan. Sa PDR po natin, mag-o-offer kami ng discount siyempre dahil ito yung pinakabago dito sa Autorans at payag naman si Ka Wilmer doon. So ayan, irarab down niya pala to. Oo. Wala na po. Oo nga, ano? Oo. Oh, pero hindi 100%. Hindi na katulad nung dati. Pero lalo na kung Oo. i-ano natin sa sa makina. Hindi mo makita yan. Isang mabilis na aksyon para po dito sa paintless dent repair. So kung meron kayong mga gustong ipaayos na mga manakanakang mga dents na hindi naman kailangang magpintura na at hindi na kailangang maglatero ng matindi. So ito po yung trabaho ng PDR or paintless dent repair at dito nga po si Ka Wilmer ang gagawa po niyan. Mga kapatid, dahil sa galing ng mag-ama na to, yan, si Ka Wilmer at si Ian, pinapinturahan ko na itong BMW ko. Ayan. Kasi nainggit ako doon sa pintura nitong kay Direk Rico. Kasi ang kinis-kinis ito. Kaya lang ito may balot kasi nga nag-undercoat kami. 3M. So binalutan muna dahil napaka-delikadong maanggihan itong puti na to. Ang halo kasi ng
undercoat ay gasolina. So ito, delikado na mahaluan. Napakaganda ng kulay. Kaya sabi ko, Ka Wilmer, baka naman pwedeng isingit mo na tong aking BMW. Ayan. Ito kasi ay nabangga. No? Yung na-vlog ko din nun, dala-dala ni Randy Jr. Inano kami, giniliran kami ng 10-wheeler. Kasi yung mga truck ngayon na malalaki, yung mga modelo, yung hubcap na yon, napakalalaki, naka-extend. Kaya ito tinamaan pag gano'n niya. Ito nga may damage din eh. Oh. Pero hindi naman nabasag. Yan. Oh, mga kapatid, dito pakita ko sa inyo. Dahil itong si Ka Wilmer ay galing ng Saudi. 15 years siya doon. Ngayon ko lang ito nakita oh. Yung mga importante na mga ano tawag dito, mga insignia. No, yung mga dinidikit doon sa likod, yung sign. Dito oh, yung minasking tape niya rito. Ganun pala para hindi mawala. Matagal nyo lang ginagawa yan? Opo. Ginagawa po namin yan doon para hindi nawawala po. Doon sa Saudi? Opo, sa Saudi. Kasi pag nilagay mo lang sa loob-loob, pwedeng mawala, ano? Opo. Kasi marami na accessories sa loob po. Gulat ako dyan, oh. Galing, oh. Ito, nung nakaraan, na-vlog ko na rin. Ito yung nangangamoy yung gasolina kapag dinadrive nung may-ari. Kasi nga yung mga o-ring doon sa mga injectors niya, mga sirana, naglilik yung gasoline. Maamoy yun kapag doon nag-leak kasi marami. Tapos pumapasok doon sa loob na amoy nung may-ari. At nakita ko na rin po na defective yung radiator nito. Ayun, no, yung radiator niya. Oh. Yun yung puro kalawang na rin yun. No? Pati doon sa ilalim. May leak din yan, di ba? Ayun, no, yung bandang green na yun. No? Leak yun. No? Ayun. So sa mga ganitong makina, itong mga ganitong mga klaseng mga sasakyan, ang lalaki niyan. Talagang yan umiinit ng todo. Tapos may leak na ganyan, napakadelikado. Baka magpa-overhaul ka pa ng makina kapag ikaw ay nag-overheat. So ito na ngayon, yung radiator na binili natin. Full aluminum din po tayo. Oh, kapal oh. Ito ang talagang bagay sa kanya. Kunin mo nga yun kapatid. Lika. Kunin mo yan. Ito ang makapal lang, yung ibabaw eh. Oh. Tignan nyo po oh. Ang makapal lang dito ito. Pero yung loob, nako, tignan nyo oh, wala oh. Kasi pumasok dito sa ilalim eh oh. 'Di ba? So nakita nyo, may daya yan. Ang marami lang dito itong na mailalaman na coolant itong ibabaw. Pero ito, tignan nyo. Dito oh. Okay? Tapos dito rin. Oh, sagad-sagaran yan. So, ito ngayon yung dami, ito yung lapad ngayon ng radiator na to. Kung i-compare mo dito, layo oh. Okay, galing pala nung nakuha natin radiator, no? Saka kasama na yung no? Yung radiator cap, no? Oh. Yan ang kagandahan sa ating supplier. Hindi niya tinitipid, hindi niya kinukuha yung radiator cap. Ngayon ito, sira din ang aircon nito. Kasi ito kalug na, itong mismo pinapasukan ng bearing. Ito yung maingay. Kalug na yan. Kung i-repair ulit, magagastusan na naman yung may-ari, sayang naman. Kaya nagpalit na tayo. Ito po pala ay 15 CD na saan din. So yung bago natin, nakakabit na? Yung bagong compressor. Ayan na, yung bagong compressor. Oh. Ayos siya, sakto yan. Kaya mo yan, pag-isipan mo. Balik tayo dito sa loob. So si Rex at saka si Jovan. Si Jovan, mga kapatid, ito po ay classmate ni Roland, ni Dico, yung aking mechanical engineer na pumasa sa board. Ito, pumasa ka rin, di ba? Sabay sila. Pumasa din siya sa board. Yun. Ngayon, dahil siya ay magja-Japan, gusto niya makarating sa Japan, magte-training muna siya dito sa atin sa Autoruns para talagang mahasa siya sa automotive. Ngayon, Jovan, napalitan na ba yung radiator? Ito na ba yung bago? Bago na po ito. Yan. Bagong palit. Ngayon, meron pa tayong isang pinalitan dito eh. Compressor. O, ito. Pasok mo. Bago rin ang compressor nito. Ayan po, oh. Bagong-bago. Ito yung ibinlag ko nung isang araw na sobrang dumi nung engine at ito po yung nilagyan ng hydraulic fluid. Na-drain mo na yon, lalagyan mo na pupunuin mo na mismo yung oil pan, saka tayo magsasalin. May dipstick naman to, di ba? Pero may bagsak pa sa akin dito. Gusto ko malinis talaga to. Ilawan mo nga konti. Ayan. Hanggat maaari, wala yung mga ganitong dumi. No, pati dito. Talagang maganda pag inirelease natin to malinis. Ngayon, yung doon, gamitan natin ng power spray. Papakita ko po sa inyo yung mga nakuhan dumi dito. Ayan, tingnan nyo po. Napakadumi dito eh. Ha? Yung mga nakuha ni Rex. Dito, sobrang dumi. Ayan, tingnan nyo po sa video. Oh. Pero ito may damage to. Itong map sensor, si Ryan, nakita talaga natin. Ngayon, isusubok nyo rito yung pang Mitsubishi. Ha? Ito yung 5 volts.
Ito yung ground. Ito ngayon yung ano, yung output. Okay, yan yun. So isusubok nyo yung pang Mitsubishi. Kung kakasya rito, okay lang. Kung hindi, maglalagay ka ng wire. Di ba? Susubok mo yung map sensor ni Mitsubishi. Tapos ikakabit mo to doon sa map. Ganyan lang, kahit nakaangat siya, ganyan lang. Ha? Subok nyo yun. Kasi ito, defective talaga to. Hindi to naglalabas ng output, itong map na to. Siguro dahil nga din dun sa dumi. So mamaya yun, pagka na-dialysis nyo na, wag nyong paandarin to ng regular na andar, naka-idle, nang hindi pa kayo nagda-dialysis. Okay? So T4, nagpa-order na kayo? Hindi po. Uy, magpa-order na kayo ng T4, ha? Sige po. O, sige. Mga kapatid, yan ang muna po para sa araw na ito, ang aking vlog. So yung mga serbisyo namin, ipinakita ko po sa inyo at kung paanong itong Toyota Avanza na to ay natapos na, inayos namin yung mga electricals na ibalik na sa dati. Mga kapatid, naghahanap po ako ng magaling na mekaniko na makakasama namin dito sa Team Autoruns. Magpadala lamang po kayo ng resume diyan po sa aming Autoruns FB page. Hanapin nyo po si Boss Russell or si Jamie para po sa mga iba pang mga katanungan ninyo at mga iba pang impormasyon. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po sa inyong lahat.